Ang i-change oil pala natin ngayon ay ang Toyota Vios 2017 model. At alam nyo ba na ang engine oil ay parang dugo lang yan ng isang sasakyan. Ito ang tumutulong para magkaroon ng lubrication sa loob ng makina upang maiwasan ang sobrang friction o pagkikiskisan. Kapag luma na kasi ang langis, nawawala ang kakayahan nitong protektahan ang makina. Dahil dito, maaaring magkaroon ng sobrang init, mabilis na pagkasira ng mga pyesa at mas mataas na konsumo ng gasolina. Ang una nating gagawin ay kailangan muna nating i-drain ang lumang oil sa makina. Sa Toyota Vios, meron niyang drain plug sa ilalim ng passenger side. Numero 14 yan, so kailangan mong gumamit ng wrench na size 14 upang mabuksan ang drain plug. Upon draining, ay buksan nyo din ang engine filler cap para mas mabilis na dumalo ang oil sa baba. Hayaan mo lang na tumulong ang oil na mga 20-30 minutes para sigurado ka na na-drain na lahat ng oil sa loob. Pagkatapos ay tanggalin mo rin ang oil filter kasi dyan nakatambay ang mga dumi or oil sludge. Ang tanong, kailangan ba talaga na isabay sa pag-replace ng oil filter sa change oil? Para sa akin, yes. Dapat po siyang isabay natin sa change oil. Kasi kapag hindi natin pinalitan ng oil filter at nagsalin tayo ng bagong engine oil, ay mabilis ring madumihan ang bagong oil. Resulta, posible makabuo ito ng sludge na nakakaapekto sa power ng isang makina at nakapagpapataas din ito ng konsumo sa gasolina. Kaya naman, ugaliin natin na kapag nag-change oil tayo, ay dapat din nagpalit tayo ng oil filter. Pagkatapos nating i-drain ang lahat ng oil ay ibalik na natin ang drain plug. Make sure na nilinisan nyo muna ito bago ito ibalik. Pagkatapos ay ilagay na natin ang bagong oil filter. Para sa Vios, ang filter na ginamit pala natin ay ang Vic 110. Matagal ko nang gamit ang brand na ito, kaya naman tiwala na ako na quality ito at hindi ito basta-basta nagli-leak. Importante na bago nyo ito isalpak ay lagyan nyo muna ito ng oil seal banda at salinan nyo rin ito ng oil sa loob para smooth ang pagkakasalpak natin. Kapag naibalik na natin ang drain plug at na-replace natin ng oil filter, it's time para salinan natin ng bagong oil. Ang oil pala na ginamit natin dito ay ang Caltex Havolin 10W30. 4 liters pala yan, pero di po natin yan ilalagay lahat. Kailangan na po natin ng mga at least 3.5 liters. Ang tanong, bakit ito ang ginamit natin na oil? Ang oil kasi na ito ay upgraded na to API-SP. API stands for American Petroleum Institute, habang SP naman ay ang pinakamataas na code sa oil. Explain ko lang. Kapag sinabi natin na ang oil ay upgraded na into API-SP, ibig sabihin, pasado po ito sa new standard requirements ng American Petroleum Institute para sa mga gasoline engine. Ang institute na ito ay ang responsable sa pag-check ng mga quality standards para sa mga sasakyan. Kaya naman, big plus ito para sa akin. Kapag API-SP ang isang oil mga sir, nagbibigay po ito ng extreme wear protection na kinakailangan ng isang makina upang humaba ang kanyang buhay. Iniiwasan din ito ang abnormal combustion sa makina na nakakasira ng mga piston at connecting rods habang kinokolekta nito ang mga sludge at deposits upang madalhin ito lahat kapag nag-change oil tayo. Kaya naman 10W30 yung oil na ginamit natin kasi ito ay tumutukoy sa lapot ng oil sa makina. Kapag sinabi kasi natin na 10W, ito ay tumutukoy kung paano dumadaloy ang oil during cold start, habang ang 30 naman ay tumutukoy sa lapot ng oil kung nasa normal operating temperature na ito. Kung nasa Pilipinas ka, ay tamang-tama talaga ang oil na ito para sa mga gasoline engines. Kaya naman, dito pa lang, ay tiwala na ako sa properties ng engine oil na ito. Pag-usapan naman natin ang benefits kapag regular tayo na nag-change oil. Unang-una na dyan ay mas mahabang buhay ng makina na protektahan ang mga pyesa laban sa pagkasira at sobrang pagkikiskisan. Pangalawa naman dyan ay mas magandang performance. Mas smooth ang takbo ng makina at mas mabilis ang response nito. Pangatlo, mas tipid sa gasolina. Kapag maayos ang lubrication ng isang makina, mas kaunting enerhiya ang ginagamit, kaya naman mas efficient ito sa fuel consumption. Pang-apat, iwas overheating.
Tumutulong ang malinis na langis sa pag-regulate ng temperatura ng isang makina. At ang panghuli, mas mababang gasto sa pagpapagawa. Mas mura ang regular na change oil kasi kapag nagpagawa tayo ng major engine repair na maaring umabot ng libu-libong piso. Kaya ganyan ka-importante ang regular na change oil mga sir. Ang susunod na tanong natin dyan is kailan ba tayo dapat magpapa-change oil? Okay, so depende po yan sa makina at sa klase ng oil na gusto natin gamitin. Okay, may tatlo po yung klase. Mayroon tayong tinatawag na mineral oil, semi-synthetic oil, at saka fully synthetic oil. Kapag yung oil mo ay nabilong sa mineral oil, kailangan kang mag-change. Sa interval niyan is dapat at least mga 3,000. So, dapat ka na magpalit. However, kapag nasa semi-synthetic ka naman, dapat ka nang magpalit kapag umabot na ito ng mga 5,000 to 6,000. Kapag naka-fully synthetic ka naman, ay dapat ang maximum dyan is 10,000 kilometers dapat nagpalit ka na. So, ang etong ginamit natin is fully synthetic po ito mga sir. Kaya naman, pwede ako magpalit dito mga at least 8,000 kilometers. So, medyo mahaba na po yan. So, malaki pong natitipid ko in terms of financial kung gamit ko po itong Caltex Havolene. At finally, last step para sa pag-change oil natin. Dapat nating i-measure kung sakto na ba yung oil na nilagay natin sa makina. So, paano ba natin siya i-check? Kailangan po gamitin natin yung dipstick na nasa makina. Kailangan na po nating hugutin yan. Dapat po yung measurement ng oil is nasa gitna or sa 3/4 lang po ng dalawang tuldok na ito. Yan, kung makikita nyo, meron siyang dalawang tuldok. Yung pinakababang tuldok, yan po yung minimum. Dalawang tuldok naman, yan po yung full. So, dapat nasa gitna lang yan o nasa 3/4 lang banda. Yun lang po ang tamang pag-change oil natin. Ang regular na change oil ay simpleng maintenance lang sa isang sasakyan. Pero nakakatulong ito upang tumagal ang buhay ng inyong sasakyan, makatipid sa gasolina, at maiwasan ang mamahaling repairs na hinaharap. Kung may natutunan kayo sa vlog natin, ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe pa sa ating channel. I-comment nyo din kung gaano kadalas kayo nagpapa-change oil sa inyong sasakyan. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kits sa susunod natin na vlog. Ride safe po sa ating lahat.